He sighed and stared at his mom's beautiful face boredly. Marami pa akong aasikasuhin kesa makipag-dinner sa kanya, Mommy. But Iho, she told me she did something that upsets you. Kaya nais niyang humingi ng tawad sa'yo sa pamamagitan ng pag-imbita sa isang dinner. Enough, Mom. I don't wanna argue with you on this matter. He said with finality. Natahimik ang kanyang mommy. His voice sets a warning tone. Kilala siya ng kanyang ina. Kapag gusto niya, he will go for it. Pero when he said no, then it's a no. I gotta go. Paalam niya bago humalik sa pisngi nito. He walked straight into his car na nasa harapan na ng mansyon. Kasalukuyan siyang hinihintay ng kanyang driver na si Mang Danny. He was a bit pissed off. Hindi pa nga siya tapos sa pakikipagdiborsyo sa asawa niya ay may ipinoporma na ang mami niyang iba. Hindi na siya magtataka kung isang araw, sasabihan siya nitong ipapakasal kay Hera. Diretso na po ba tayo sa estasyon, sir? Oo, Mang Danny. Habang lulan siya ng sasakyan ay napatingin siya sa labas ng bintana ng kotse. May nadaanan silang naglalako ng sorbetes sa mainit na kalye. It reminds him of Kaya. Kamusta na kaya ito? It's been 3 weeks since he stopped seeing her. Hindi naman sa ayaw niya itong makita o maging kaibigan. He had his own valid reasons of doing it. He shifted his direction in front. Ayaw niyang isipin pa ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Not until he will clear up everything. Pagkarating sa kumpanya ay dumiretso na siya sa opisina. Sinalubong naman siya ni Millie dala ang tablet nito. Good morning, Sir Ralph. Do you want coffee right now? Yes, please. Aniya at nilampasan na ang babae. Hindi nagtagal ay pumasok na sa opisina niya si Millie dala ang kape niya. He took a sip before, pero agad din niya iyong binitawan. Pati sa kape ay timplada na ni Kaya ang hinahanap niya. Masyado ng OA ang panlasa niya. Isang beses pa lang niya itong natitikman, pero hinahanap-hanap na niya ang lasa nito. Dati naman ay umiinom siya ng kahit anong klaseng kape at walang reklamo. Sir, hindi po ba masarap ang kape? Nag-aalalang tanong ni Millie. Napabuntong hininga siya at umiling. No, it's not that. Just tell me about my schedules, Millie. Tumango ang dalaga at inayos ang makapal nitong salamin. Tingin niya ay singkapal iyon ng encyclopedia. You have a meeting with the board this 9 a.m., sir? Tapos, may short meeting kayo kasama ang head ng production para sa bagong movie na gagampanan ni Miss Harper. After that, may lunch appointment po ang CEO ng Valentina Cosmetics with you. How about this afternoon? May appointment po si Miss Hera Corpus. Itinaas niya sa ere ang kanyang kamay at sinenya siya si Millie na tumigil sa pagsalita. Go and meet Hera instead of me. Sabihin mong busy ako. Pero sir, ang sabi po kasi niya ay gusto niyang personal kayong... Just do it, Millie. I know she won't talk about business anyway. So it's a waste of time. Putol niya sa sasabihin nito. Tumango naman ito at maya-maya ay nagpaalam na sa kanya. Pagkatapos ng kanyang meetings ay isinama niya si Millie sa lunch appointment niya sa CEO Valentina Cosmetics. Kaya, tumawag na ba si Nanay Criselda sa'yo? Mula sa pag-i-inventory niya ay nag-angat siya ng tingin kay Betty. Hindi pa, bakit? May importante daw kasi siyang bibilhin at isasama niya ang 2 bata. Tumango siya at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Nasa kalagitnaan ng inventory nang humahangos na pumasok si Nanay Criselda sa cafe habang buhat-buhat nito si Cedes. Kunot-noo siyang napatingin sa matanda nang hindi nito kasama si Creyos. Nay, nasan po ang anak ko? Mas lalo siyang nagtaka nang mabilis nitong ibinaba si Cedes at umiiyak na humarap sa kanya. Kaya,
Kaya patawarin mo ko. Ano po bang nangyayari, Nay? Naguguluhan niyang tanong. Si Creos, Kaya. Nawawala ang anak mo. Ano po? Paano? Bakit nawawala? May binili kasi ako sa may kanto. Sinabihan ko siyang manatili lang sa tabi ko, subalit paglingon ko ay wala na siya. Nanginginig na paliwanag ni Nanay. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Halos hindi siya makahinga dahil sa labis na kaba. Hindi niya ba hahanapin ang anak niya, gayong napakalaki ng Maynila? Paano na lang kung may masamang mangyari sa anak niya? Sigurado siyang hindi niya kakayanin iyon. Saan po ba kayo huling bumili para ako na po ang maghahanap sa kanya? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Agad niyang pinuntahan ang tindahan ng prutas na sinasabi ng nanay ni Noel. Pansamantala nilang isinara ang cafe at iniwan doon si Nanay Criselda at si Cedes, habang kasama niya si Noel at Nika. Si Betty ay pumunta ng police station para mag-report at humingi ng tulong. "Excuse me, may nakita po ba kayong bata?" Tanong niya sa bawat taong nakakasalamuha niya, sabay lahat ng picture ni Creos. Subalit, wala ni isa sa mga iyon ang may naisagot. Hindi niya alintana ang init ng panahon ng tanghaling tapat. Ang mahalaga ay makita niya ang anak niya, kahit na anong mangyari. Nakasandal si Ralphie sa passenger seat ng kotse habang naghihintay na marating nila ang restaurant kung saan kikitain si Kaya Iglesias. Bakit ba kapangalan pa ito ni Kaya? Siya ang may-ari ng Valentina Cosmetics. Mabuti na lamang at hindi traffic sa bandang iyon ng kalsada. Nagmulat siya ng mata at tumingin sa traffic light. Naka-red signal iyon para sa pagtigil ng mga kotse. Pero napansin niyang may kotseng sumingit at nagtuloy-tuloy sa pag-abante paharap. Malakas ang takbo nito at mukhang walang planong huminto. Subalit, biglaan itong napapreno sa gitna ng pedestrian lane. Bumaba ang driver ng kotse at mukhang may kinausap sa unahan. If he wasn't mistaken, galit na galit ang driver at sinipa pa nito ang harapan ng sariling sasakyan. He started to get curious. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya na bumaba. He even heard Millie and Mang Danny's voice calling his name, pero hindi siya nakikinig. Pagkarating niya sa kinaroroonan ng driver, ay nagulat siya nang may isang maliit na batang nakaupo sa kalsada ang pinapagalitan nito. "Hahara-hara ka sa daraanan ko. Nasaan ang nanay mo, ha?" Galit na bulyaw ng driver at hinablot ang maliit na braso ng paslit. Pumalahaw ng iyak ang bata. Kumulo naman ang kanyang dugo sa narinig. Bakit kasalanan pa ng bata, gayong nakared naman ang signal ng traffic light kanina? "Why are you shouting at that innocent kid?" Malamig niyang tanong habang naglalakad patungo sa direksyon ng mga ito. The kid turned to his direction. Sandali siyang natigilan. He looks familiar to him. Nagliwanag ang mukha nito na para bang nakakahanap ng kakampi sa katauhan niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang batang ito ang kasama ni Kaya sa larawan na nasa silid ng dalaga. He's also that feisty kid met at the hospital. "Huwag kang makialam dito. Tuturuan ko ng leksyon ng batang ito." Sigaw ulit ng driver at pinilit na itinatayo ang bata para paluin. Mabilis siyang humakbang palapit at itinulak ang lalaki. Napaupo ito sa kalsada. Dinaluhan niya ang bata at mabilis itong binuhat. Agad namang pumulupot ang maliit na bisig sa kanyang leeg at isinubsob ang muka sa balikat. "Natatakot ako, Mr. Bad Guy." Humihikbi nitong sabi. Mr. Bad Guy na pala ang pangalan niya ngayon? Abat tarantado ka. Agad itong tumayo at umigkas sa ere ang kamao. Dahil mabilis siyang nakailag, si Mang Danny ang natamaan nito na hindi na malayang nasa likuran niya pala. Napasigaw si Millie at agad na dinaluhan ng driver niya.
Mas lalo siyang nakaramdam ng galit sa lalaki. Sinubukan niyang ibaba si Creyos para patulan na ang kumag na driver, pero ayaw siyang bitawan ng bata. Hindi siya pwedeng makipagbasagan ng bungo na karga ang batang ito. Ano, puro kayabang? Get off, kid. Mabubugbog tayo dito. May diin niyang bigkas. Ayaw. Takot ako, Mr. Bad Guy. Mariin siyang napapikit. Ano ba tong gulong napasukan niya? Mabuti na lamang at may patrol car na huminto sa tapat nila at bumaba ang 2 pulis. Mga sir, nakakaabala na po kayo sa daloy ng trapiko. Ano po bang problema dito? Tanong ng isa. Ito kasing mga to eh. Turo nito sa direksyon nila. Harang ng harang sa daraanan ko, kitang nagmamadali ako. Matapang pa ring sambit ng driver. Dumako ang tingin nito sa driver bago siya bumaling sa kaharap. Sir, mukhang may damage pong nangyari. Kailangan po ng investigasyon ito. Ani naman ang isa. Matalim ang tingin na ipinukol ng lalaki sa 2 pulis. Anong investigasyon? Hindi niyo ba ako nakikilala? Namang natakot ang mga pulis at alanganing tumingin sa kanya. Mayabang nang umisi ang gago na akala mo'y nanalo na. Tangina niya lang. Hinugot niya mula sa kanyang pitaka ang kanyang ID at ibinigay sa pulis kasama ang kanyang business card. If this bastard has connection, well, so do him. He belongs to the Lee clan after all. Siguro naman, sapat na yan para mag-imbestiga kayo. O baka gusto nyo ring masisante sa serbisyo nyo, kasama yung mga pinagmamalaking happening nyo. Pasaring niya sa kaharap. Pasensya na po, Mr. Lee. Asahan po ninyong gagawin namin ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari. Nagkakandara pang saad ng naunang pulis. Thankfully, his late dad earned almost all the authorities' heart kaya hindi siya mahihirapan sa isang ito. Lintik lang ang walang ganti. Tapos ang maikling negosasyon, isinama ng mga pulis ang lalaki sa presinto. Nagmamatigas pa ito subalit wala nang nagawa dahil sa pilitan itong dinala ng mga pulis. Inutusan niya si Millie na samahan si Mang Danny na magpa-medical check-up para gawing ebidensya sa kasong isinampa nila sa mayabang na driver. My lawyer will come to the precinct right now, aniya sa mga pulis. Tumango ito at nagpaalam sa kanya. Dahil nagtaksi lang si Mang Danny, ay naglakad na siya patungo sa kotseng minaneho ni Mang Danny. Maingat niyang inilapag ang bata sa passenger seat at sinuotan ng seatbelt bago umikot sa driver's seat. Wipe your tears, kid. He handed him a handkerchief pero tiningnan lamang iyon ng bata. Ayaw mo ba akong punasan? He looked at him with disbelief in his eyes. Wipe it off. Malaki ka na. Tinanggap nito ang kanyang panyo. Ipinahid sa pisngi pati na sipon nito. Nakangiwi niyang tinanggap ang panyo ng isauli iyon ng bata. This is disgusting. Habang bumabiyahe ay panaka-naka siyang sumusulyap sa batang kasama at hindi na napigilang magtanong. Kaano-ano mo si Kaya? Mama ko, bakit? Maangas na tanong nito. As in, siya talaga ang nag-anak sa'yo? Hindi ka ampon? Paninigurado pa niya. Malay ba niya kung kapatid lamang ito ng dalaga o kaya naman ay pamangkin? Sumimangot naman ito. Hindi, mama ko nga siya. Ang kulit mo naman, Mr. Bad Guy. Wow, parang kanina lang ay takot na takot itong yumakap sa kanya. Tapos ngayon ay napakatapang na. But what the kid said made him silent. Talaga palang anak nito ang bata. Pero bakit inilihim nito sa kanya ang bagay na iyon? He told Isaac to do a background check on Kaya, pero bakit walang nakarating na report sa kanya tungkol dito? Then what about Tristan? Alam din kaya ito ng kaibigan niya? There's a lot of questions spinning on his mind right now. But then again, he doesn't have the right to question her right now. Kaya's not working for him anymore. Humugot siya ng hangin at muli itong sinulyapan. Nasaan ang mama mo ngayon? Ihahatid na kita sa kanya.
Seryoso niyang wika at muling itinuon sa kalsada ang tingin. Nang hindi ito sumagot ay napalingon siya. Matama naman itong nakatitig sa kanya. It feels like he was staring into a younger version of Kaya. Kalit ka ba kasi Mr. Bad Guy ang tawag ko sa'yo? Nope. Bakit hindi ka ngumingiti? Kasi walang nakakatawa. Sarkastiko niyang tugon. Tom, he ditched his schedule for this. Mabuti na lang at napaka-understanding ang kamiting niya. Anong pangalan mo? Ralphie. I'm Creos and I'm 5. Thank you for saving me, Mr. Nice Guy. Anito at nagpalingon sa kanyang mga mata mula sa kalsadang nasa unahan nila. What did you call me? Ang bingi naman. Bulong pa nito pero dinig naman niya. Sabi ko, Mr. Nice Guy, kasi save mo ko kanina. Yung pangit na lalaki ng bad guy. Hindi niya napigilang matawa. Talking to this little kid fascinates him a lot. Okay, nice to meet you too, Creos. Creos extended his hand. Luckily, his car stopped because of another red light. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ng bata. Nice to meet you, Mr. Nice Guy. Creos smiled. Pinakatitigan niya ang maigi ang mukha nito. Ngayon niya lamang napansin na maputla ang bata. May bonnet itong suot at walang kilay. Napakunot noo siya. This kind of scene is familiar to him. Now, tell me where is your mother right now? At ihahatid na kita sa kanya. Ayaw. He raised his right brow and shot Creos with a questioning look. Bakit ayaw mo umuwi? Gutom, Mr. Nice Guy. Pwede bang ibili mo ako ng fried chicken? Halos pabulong na nitong sabi sa nahihiyang boses. He took a deep breath and fished her food from his pocket. He texted Kaya bago minaniobra ang sasakyan patungo sa isang fast food chain. Mas malapit pa kasi iyon kaysa pumunta pa siya sa restaurant ni Sir Ces. Besides, he felt very hungry too. Creos excitedly get off from his car. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng fast food na para bang normal na gawain lamang nila iyon. Habang nakapila sila, bigla na lamang hinila ni Creos ang laylayan ng kanyang coat. Kaya naman napayuko siya sa direksyon nito. The kid threw his hands up in the air kaya walang pasubali niya itong binuhat. Nang makarating na sila sa counter ay matamis na ngumiti ang cashier. Hello po sir. Ang pogi naman ng anak ninyo. Anito pero nasa kanya lang nakatingin. He smiled at her bago nilingon si Creos. Anong gusto mong kainin? Chicken lang. Umorder siya ng isang bucket ng manok, kanin, fries, spaghetti at chocolate drink. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. But seeing Creos enjoying their food made his heart dwell in happiness. Magana at malakas din itong kumain ng fried chicken gaya niya. Pinunasan niya ang bibig nito dahil sa sobrang dungis nitong kumain. Favorite mo ba to? Tukoy niya sa manok. Yup, mas masarap yung chicken na binili mo kaysa kay mama. Yung kanya kasi maraming mantika. Pinunasan niya ang bibig nito dahil sa sobrang dungis nitong kumain. Favorite mo ba to? Tukoy niya sa manok. Yup, mas masarap pa yung chicken na binili mo kaysa kay mama. Yung kanya kasi maraming mantika. Hindi niya napigilang matawa. Talaga? Opo. Ano nga po palang work mo, Mr. Nice Guy? Tanong nito habang pinaglalaruan ang natitirang pagkain sa plato. I have a company. Talaga? Like Tito Tristan? Napasimangot siya nang marinig ang pangalan ng kaibigan. Creos just confirmed his hunch. Oo, mas malaki pa nang sa kanya. Mall din? Hindi. Mas malaki at magara pa sa kanya. Marami akong artista. Yung mga nakikita mo sa TV, ako ang boss ng mga yan. Ikaw, gusto mo bang maging artista? I can make you famous. Pagyayabang niya. He saw how impressed Creos is, pero maya-maya lang ay napasimangot ito. Hindi pwede eh. Bakit naman? Pinaglaruan muna nito ang mga daliri sa kamay at sandaling tumahimik
while he patiently wait for his response. Sick kasi ako. Kalbo ako ng doktor kaya hindi na ako pogi. His remark may sound funny, but he knew well it's not. Of course, he looked sick. Why wouldn't he know when he was in the same shoes during his age too?